paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay biktima ay totoo ang sinasabi. Simulan natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na ating pinamagatang Biktima. Sa isa na namang gabi ng lagim. Ellie! Ellie, halika na! Kain na tayo ng almusal! Saan yung pagkain ko? O, ayan! Nasa harapan mo! Dinamihan ko na yung pagkain mo dahil malayo pa binibiyahin mo pagpasok mo sa eskwelahan. Ma, drop na po ako sa mga klase ko. Ano sabi mo? Pasensya na po kung na-drop na ako sa mga subjects ko. Hindi ko kasi gamay yung mga projects at assignments na pinagagawa sa amin eh. At saka, ang hirap po ng pinapa-exam sa amin. Ang sabihin mo, hindi ka lang nag-aaral ng mabuti. At saka paano hindi ka babagsak? Puro masasamang ihemplo yung mga kasama mo. Lalo na yung boyfriend mong adik. Ay, grabe naman kayong makapanghusga kay Alvin. O bakit? Hindi ba totoo? Adik naman talaga yan si Alvin. Ate Ellie, ano bang aga-aga nag-aaway kayo? Pinagsasabihan ko lang itong kapatid mo na tumino. Kung kani-kanino kasi nababarkade. Ayan tuloy ang napapala niya. Ikaw, Ellie, ha? O hindi ka magbabago, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na magiging patapon niyang buhay mo pagtanda mo. Ay, 2 araw na palang nawawala si Ate Rona.
Sino? Si Rona, yung inaanak ko? Oo. Bakit? Ano naman nangyari? Wala naman nakakaalam kung ano nangyari sa kanya. Uli siyang nakita doon sa waiting shed, doon sa kabilang kanto. Pagkatapos bigla na lang siya nawala. Uy, baka naman nakipagtanan dun sa boyfriend niya, si Chris. Sabi ng nanay ni Rona na si Aling Milet, kinausap niya na si Chris. At hindi alam kung nasan yung girlfriend niya. Nasa Pampanga daw ito nung araw na nawala si Ate Rona. Marami na ako nababalitaan ng mga nawawalang babae dito sa ating lugar. Nabalitaan ko nga rin yan, ma. Kaya kayong dalawa, Ellie, ha? Trina, pakiusap. Huwag na kayong magpagabi. Umuwi ka agad kayo sa bahay. Lalo ka na, Ellie. Po. Huwag ka na makipag-inuman sa boyfriend mo paggabi. Baka hindi natin alam. May serial killer nagmagala dito sa lugar natin. Kaya maraming nawawalang babae. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hello? Trina, o napatawag ka? Ate Ellie, Oh, hinahanap ka na ni Mama. Saan kami nagpupunta? ano ka ba? Nakipag-inuman lang ako sa mga kaibigan ko. Ano? Pauwi na ako. At saka kamo, wala kayong dapat na ipag-alala. Hindi ako lasing. Bilisan mo, umuwi ka na. Nagagalit na sa'yo si Mama. Oo, pauwi na ako. O eto, binibilisan ko na yung paglalakad ko eh. Sige na. O, bye-bye. Iba naman tong lugar na to. Dilim. Wala mo lang ilaw sa paligid. Kung hindi lang ito ang daan pauwi sa bahay, hindi ako dadaan dito eh. Ha? Ano ba yan? Nakatakot naman itong lugar na to. Bibilisan ko na yung paglalakad ko. Aba, may tatlong lalaki doon ah. Nasilip nga. Teka, sino Alvin at Dado yun ah? At bakit sinusundan nila yung lalaki? Oh my God. Mukhang... Pare, hold up to. Teka, sino kayo? Teka, ano ba? Ano yung bag mo? Ay, ma... Nakita mo itong balisong ko? Naku, Hindi ako manginginig isak-sak ko sa dibdib mo. Ibigay mo na sa akin yan. Ano ba? Huwag mong kunin ang bag ko! Dado! Yung separate wallet niya, kunin mo! Bilisan mo! Ano ba? Lumayo kayo sa akin! Makahayip kayo! Kasabing maingay eh. Kapag napuno kami sa'yo, papatayin ka namin. Ibalik niyo sa akin ang bag ko! Pare, nanlalabang pa eh. Ibalik niyo! Ayaw pa ibigay yung cellphone at wallet na. O ano, turuan na natin ang leksyon. Pare, tingnan mo. Nandito pala yung cellphone niya. Saka yung wallet. Kunin mo na, dali! Makahayip kayo! Eh, Dapat sa'yo, ito! Patayin mo na yan! Paano kung mabuhay pa yan? Baka balikan pa tayo yan eh. Diyos Oh, hawakan mo itong bag. Ako nang papatay dyan sa lalaking yan. Hindi ka rin. Diyos ko! Ang ginagawa ni na Alvin! Ay! Diyos ko! Diyos ko! Akin ang wallet mo, pare. Wow, tignan mo, ang dami pera. May pang-inom na naman tayo para sa isang linggo, ano? Alim ka pare. Gumawa na yung damit mo dahil sa lalaking yan. Diba? Kaya kang patawad kung kumatay ng tao. Pare, mukhang buhay pa eh. Malalangutan din ang hininga yan. Tignan mo, lumalabas ng dugo sa bibig niya. Sa puso ko pa naman saksakin eh. Ewan ko lang kung mabubuhay pa yan. Dado! Alvin! Ano ginawa ninyo sa lalaki? Kanina ka pa dyan, Ellie. Huwag mo na siyang pansinin, mahal ko. Tingnan mo, daming pera. Magpapakasarap tayo. Kaya huwag ka nang umiyak, ha? Ha? Ako yung bag ng lalaki. Umalis tayo, baka may makakita pa sa atin dito. Sige, halika na. Bilisan na natin. Tayo na.
Tulungan mo. Patawad. Ellie! Pero hindi kita matutulungan. Ano laman ang bag ng lalaki? Walang kwenta yung mga laman. Ha? Puro bote lang ang nakalagay dito eh. Ninan mo, Piranha Solution. Piranha Solution? Oo. Ano yan? Tinunaw na pirana? Gago! Ang bobo mo talaga eh. Mukhang delikado tong laman ng mga bote. No, amuyin mo. Baho eh. Ikaw na nga ang mag-dispatch nito mamaya, ha? Ba't ako? Huwag ka na maarte eh. Sundin mo na lang ang sinabi ko. O ayan, kunin mo na. Ako na nga. Ayan. Tatapon ko na sa labas. Basta dispatchahin mo yan, ha? O sige. Yung hindi tayo mabubulilyaso, ha? Oo. Eli, ano ba? Habang buhay ka na labang tutulala dyan, huwag mo nang isipin yung nangyari kanina. Isipin mo na lang, malaking perang nakuha namin dun sa lalaki. Siyempre, kasama ka sa mabibiyayaan. Nabigla kasi ako dun sa ginawa niyo dun sa lalaki. Ay, ano ba? Napaka-brutal. Joe, first time kong makakita ng taong pinapatay. Eli, may bala ka bang isumbong kami ni Dado sa mga pulis? Siyempre hindi. Good. Alam mo namang hindi ko magagawa yun sa'yo. Mahal na mahal kita. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang mag-alala. Mamayang pagsikat ng araw, magsha-shopping tayo sa mall. Ibibili kita ng mga damit na gusto mo. Total, 10,000 naman yung naparte ko doon sa nakuha namin ni Dado, ha? Sige. Mamasyal tayo mamaya. Para naman makalimutan ko yung nangyari kanina. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Naiwan mo ako. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Naiwan mo ako. Diyos ko. Panaginip lang pala. Ate Ellie? Ate, gising ka na? Oo, Trina. Gising na ako. Teka, bubuksan ko yung pinto. Ate, Trina. ayos ka lang? Pawis na pawis ka. Tsaka parang narinig kitang umuungol kanina. Masama lang kasi yung napanaginipan ko kanina. Huh? Ay, naku, 7:00 na pala ng umaga. Ano ba, kakain na ba? Kanina pa. Kumakain na nga si na Mama at Junjun eh. Tara na, bumaba na tayo. Ipagtira niyo na lang ako ng pagkain ha. Maliligo muna ako. Nandalagkit na kasi yung katawan ko dahil sa pawis eh. Yung electric fan pala eh. Sira na naman. Hayaan mo, sasabihin ko kay Mama na ipagawa kay Mangusto. O sige na, bababa na ako. Sunod ka na lang ha. Sige. Diyos ko. Ano ba itong napanaginipan ko? Oh, Trina? Trina, ikaw ba yan? Trina! Junjun? Ikaw ba yan? Teka, nasa ba yung tuwalya ko? Ay, ito! Junjun! Junjun, huwag ka naman manakot ng ganyan, ano ba?
Ay, makababa na nga. Ma? Oh, Ellie. Buti na, ma'am. Bumaba ka na. Halika. Saluhan mo na kami ng mga kapatid mo dito. Junjun, umakit ka ba sa taas? Ikaw ba yung nagsara ng pinto? Di po, ate. Hindi umaakyat si Junior sa kwarto. Kumakain siya kasama namin ni Trina. Oo nga. Wala namang pumapalik sa taas, ah. Oh, sino ang nagsara ng pinto? Malay namin. O sige na, kumain ka na. Mamaya na lang po, ma. Maliligo muna ako. Teka, Ellie. Napapansin ko sa'yo na parang bang palagi kang kinakabahan. At saka palagi kang matamlay. May problema ka ba, anak? Sabihin mo, baka makatulong ako. Wala po, ma. Maayos ako. Di na kayo nasanay kay Ate Ellie, ma. Palagi naman yung walang energy. Tsaka ever since, palagi siyang may kinatatakutan. Anak, basta kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Nanay mo ko. Ay siya nga pala, napalitaan mo ba yung lalaki napatay ng 1 linggo sa lugar natin? Ano po? Nako anak, huwag ka na maglalabas ng bahay. Lalo na kapag gabi. Ay, maraming masasamang loob ngayon. At saka kababae mong tao. Baka mamaya makursunadahan ka at ma-rape ka. Huwag kayong mag-alala, ma. Uuwi na po ako ng maaga sa susunod. Ay, mabuti naman. Teka, di mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Ang sabi ko, nabalitaan mo baka ako yung napatay na lalaki sa lugar natin? Hindi po. Hindi po. Balita ko, dayo lang yun dito eh. At ang nakakaawa pa, bay nabalitaan ko na breadwinner daw ang lalaking yun. Siya lang ang bumubuhay sa pamilya niya. Ay nako, sayang naman ang batang yun, oo. Sana makonsensya na yung pumatay sa kanya at sumuko na sa mga pulis. Hanggang kailan kayang itago ni Ellie ang katotohanan? Siya'y witness sa isang krimen. At ano ang naghihintay sa kanyang panganib? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Biktima. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap, Chiqui del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Mulyang at Eric Lucero. Isinulat ni Chris Nasena. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.
ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nasaksihan ni Ellie ang isang krimen kung saan ay magiging bangungot sa kanya habang siya'y nabubuhay. Makakaya bang ilihim niya ang totoo o darating ba siya sa puntong kailangan niyang magsumbong sa otoridad kahit pa ang kanyang boyfriend ang isa sa mga sangkot? Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Biktima sa isa na naman gabi ng laki. Trina? Nasaan na kayo? Bakit ang dilim ng buong bahay? Ma? Trina, ano ba? Huwag niyo na akong takutin! Ellie! Ay! Oh, Diyos ko! Magda! Magda! Ellie! Bigyan mo ako ng justisya. Ellie! Lumayo ka sa akin! Ellie! Lumayo ka sa akin! Panaginip lang pala. Ate, nakahanda ng almusal. Bumaba ka na. Kakain na. Oo, Trina. Bababa na ako.
Sandali lang. Ano ba dapat kong gawin? Magsusumbong ba ako sa mga pulis? Kaso, baka balikan ako ni na Alvin at Dado kapag nagsumbong ako. Kung mananahimik lang ako, hindi naman ako titigilan ng multo. Ay, Diyos ko, tulungan mo ako. Oh my God! Bababa na nga! Ma, maliligo lang ako O sige, maligo ka na. Bilisan mo at baka lumamig na itong pagkain mo. Opo. Lamig ng tubig. Ay, ano ba to? Pupundi na tong bumbilya. Teka nga, Ma? Ma! Diyos ko, ano ba to? Ba't hindi ko mabuksan ang pinto? Ma! Mabuksan niyo nga itong pinto! Tulungan niyo ako! Oh my God! Yung salamin! Ma! Ma! Ellie, tulungan mo. Ma! Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako pumatay sa'yo, kaya tigilan mo na ako! Trina, akin na yung susi. Ellie! Ano ba yung nangyayari sa'yo? Diyos ko! Nababaliw ka na ba? Tulungan niyo ako, Ma! Hindi niyo ako titigilan! Sino? Sino, Ellie? Tumahak ka na, anak. Tumahak ka na. Huwag ka na umiyak. Nandito lamang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Tao po. Tao po. Aling Maria. Ellie. Trina. Ay, Hotel mo. Off duty mo ba ngayon? Ha? Kung saan man ang pagiging pulis mo? tama ho kayo. Off duty ko ngayon. So pa naman po, Aling Maria, wala namang pong ganong problema sa presinto. Although, iniimbestigahan pa rin namin yung mga insidente ng pagpatay dito sa lugar natin. Ay, siya nga pala. Buti napadalaw ka. Halika. Pasok ka. Salamat po. Si Ellie po. Tell mo, may problema ako kay Ellie. Ho? Ano pong problema kay Ellie? Nag-aalala na ako sa anak ko. Iba na kasi yung mga ikinikilos niya nito mga nagdaang araw. Paano? Palagi siyang natatakot, sumisigaw. Pagkatapos, madalas siya umiiyak. Para bang may kinatatakutan na kung sino. Tell mo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Ellie. Ganun po ba? Nasaan po ba si Ellie? Nasa kwarto niya. Halika, tell mo. Kausapin mo naman siya. Baka sa pamamagitan mo, mapakalma mo siya. Sino yan? Para awang mo na.
Gabayan mo na ako. Nakikiusap ako. Namamatay hindi na naman ang ilaw sa loob ng kwarto ko. Diyos ko, tulungan mo ako. Ellie, Pwede ba? Layuan mo na ako. hindi. Ano ba nangyayari sa'yo? Ellie, kumalma ka lang. Narito na ako. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. May multo. Multo? Nakaharap ko siya kanina. Tulungan mo ko. Aling Maria, nilalignat po si Ellie. Pwede po bang pakikuha ng basang bimbo? Oo, sige. Ellie, sabihin mo sa akin, ano ba problema mo? Ano ba bumabagabag sa'yo? Handa kita tulungan. Mag-best friend tayo, di ba? Mo, yung multo. Multo? Yung multo. Pinatay siya. Hindi niya ako titigilan. Multo? Pinatay? Ano yun? Tignan mo, yung pinatay na lalaki sa lugar natin. Nasaksihan ko ang pagpatay sa kanya. Walang awa siya pinagsasaksak. Para siyang hayop na pinatay. Kilala mong pumatay kay Red? Oo. Teka. Relax ka lang, ha? Tapos, ikwento mo sa akin ang lahat ng nasaksihan mo. Okay, ngayon, sinong pumatay kay Red? Tignan mo, hinold up siya ni na Alvin at Dado. Alvin at Dado? Nang manlaban siya, walang awa siya, pinagsasaksak hanggang sa mapatay siya. Ay, natatakot ako, Demo. Hindi ako patatahimikan ng bulto. Kapag sinumbong ko naman sina Alvin at Dado, Chuck, nababalikan nila ako at ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Walang multo. At saka sisiguraduhin ko sa'yo na ligtas ka. Dinitiyak ko sa'yo na hanggat narito ko, hindi ka magagalaw ni na Alvin at Dado. Hindi kita pababayaan. Elmo, eto na yung basang bimbo. Yan ho. Alika, Ellie. Pupunasan ko na yung mukha mo. Aling Maria? Si Ellie ho. Nasaksihan pala niyang pagpatay kay Red. Talaga? Oo. Natatakot siya na magsumbong sa mga pulis dahil baka balikan siya ni na Alvin at Dado. Pero huwag kayong mag-alala at gagawin ko ang lahat para hindi kayo magalaw ng mga kriminal na yon. Pero kailangan nilang mapagbayaran ng pagkakasala nila sa batas. Kailangan magkaroon ng hustisyang pagkamatay ni Red. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Pre, ilang araw na kayo hindi nagkikita ni Ellie. Ano ba balita doon sa girlfriend mo? Ang balita ko, may sakit si Ellie. Di naman ako makadalo kasi galit sa akin ang pamilya niya. Lalo naman si Aling Maria. Napadaan ako sa tapat ng bahay nila kanina. Nakakita ko lumabas yung pulis na si Telmo doon sa bahay nila. Talaga? Ano maging ginagawa ng pulis na yung kina Ellie? Baka naman sinumbong na tayo ng girlfriend mo. Hindi niya gagawin sa atin yon. Mahal na mahal ako ni Ellie. Tsaka takot lang niya na isumbong tayo sa mga pulis. Alam niya kung anong kaya kong gawin sa kanya at sa kanyang pamilya. Ellie, natapon mo na ba yung basura? Dali lang po, Ma. Inaayos ko lang po yung lagayan natin ng basura sa labas. Eh, bilisan mo, anak. Malalim na ang gabi. Opo! Kailangan maayos ko na ito para madaling makuha ng mga basurero ang laman nito. Ellie,
Pakiusap! Tigilan mo na ako! Tama na yung kakabulong mo sa utak ko! Pagod na ako! Tama na! Ellie! Huwag ka maingay. Baka isipin nila may ginagawa akong masama sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Namimiss na kita eh. Tsaka ang tagal mo nang hindi nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Mahal ko? Wala. May sakit lang kasi ako eh. Ganun ba? Nagpapahinga lang ako. Pero kapag maayos na yung pakiramdam ko, hayaan mo, babawi ako sa'yo, ha? Okay. Pero alam mo, nabalitaan ko na palagi ka rin binibisita ng pulis na si Telmo. Ha? Baka naman may balak ang isumbong ako sa kanya. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko gagawin yun sa inyo ni Dado. Dumalaw lang si Telmo kasi kababata namin siya, ng mga kapatid ko. Talaga? Maniwala ka sa akin. Hindi kita kayang ilaglag sa mga pulis. Mahal kita at alam mo yan. Mabuti naman kung ganun. Kasi kilala mo ako, Ellie. Hindi naman sa pinagbabantaan kita. Pero alam mo naman ang kaya kong gawin, di ba? Marami na akong taong pinatay. Alvin, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Okay. Basta ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, hinding-hindi mo ko tatraidorin. Oo, Alvin. Pangako. Diyos ko. Ang sama ng panaginip ko. Anong oras na ba? Teka, eksaktong 3:00 na pala ng madaling araw. May kumakalas ko sa ilalim ng kama ko. Parang natatakot akong silipin. Bahala na. Madilim ang ilalim ng kama. Ellie! May multo! May multo sa ilalim ng kama ko! Nandito ako sa likod mo, Ellie! Multo! 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 Pagkamatay mo! Bigyan mo ako ng justisya! Mabigyan kaya ni Ellie ng hustisya ang pagkamatay ni Red? Handa ba siyang talikuran ang kanyang boyfriend para sa katotohanan? Pakinggan bukas ng gabi ang 3 bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Biktima. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap. Chiqui del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog,
Premium sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyang at Eric Lucero. Isinulat ni Chris Nasena. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagbabalak na si Ellie na sabihin ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Red. Ngunit, natatakot siyang balikan ng kanyang boyfriend na si Alvin. Ano ang kanyang pipiliin? Ang kanyang pag-ibig o hustisya sa taong walang awang pinatay? Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Biktima sa isa na namang
Gabi ng Lagi. Oy, Kuya Telmo, buti na ba dalaw ka? Si Aling Maria, si Ellie. Si Mama nasa kusina nagluluto, si Ate Ellie nandun sa kwarto niya. Halika, pasok ka, Kuya. Salamat, Rina. Kaya nga pala, Kuya Telmo. Ano na yung update sa kaso ni Red? Kasalukuyang iniimbestigahan pa rin ang kaso. Kailangan mahinga ng statement ng pulis si Ellie para maihain ang warrant of arrest sa mga akusado. Bali ang ate mong magiging pangunahing witness sa kaso. Kung gagawing witness si ate, paano na kami? Huwag kang mag-alala. Kaya ako pumunta rito para palipatin muna kayo pansamantala sa bahay ng tiyahin ko sa probinsya. Doon muna kayo titira habang gumugulong ang kaso. Alam kong reputasyon ni na Alvin at Dado sa lugar natin, kaya alam kong re-respect sila sa inyo kapag nagsuplong sa pulisya si Ellie. Kung maaari, Trina, magsimula na kayong mag-impake at ihahatid ko ngayon sa bus terminal. Tungkol kay Ellie, naihanda ko na rin ang pagtataguan niya. Mas ligtas siya doon. Oh, Telmo, Oo. buti Aling naman Maria. napasyal ka. Oo. Kailangan nyo nang mag-impake. Hindi ho ba't napag-usapan natin noon na ihahanap ko kayo ng pansamantalang matitirhan habang gumugulong ang kaso? Delikado kayo kung mananatili kayo dito sa bahay nyo. Matagal ko nang pinag-iisipan na lumipat na ng tirahan. Alam ko mga nganib ang buhay namin. Kapag sumalang na bilang witness si Ellie. May nahanap na ho akong lugar na pwedeng yung pansamantalang tirahan sa bahay ng tiyahin ko sa Chaong, Quezon. Nakausap ko na ho ang tiyahin ko at pumayag siya. Doon muna kayo pansamantalang tumira. Ganito pong gawin nyo. Mag-impake na po kayo ngayon ni Trina at ihatid ko kayo sa bus terminal. Tapos, pagdating niya sa Chaong, susunduin po kayo mismo ng tiyahin ko. Si Ellie naman po, nakahanap na rin ako ng pansamantalang niyang matitirhan. Huwag ko kayong mag-alala at hindi ko siya pababayaan. Sige, Telmo. Ipagkakatiwala ko sa iyong anak ko. Trina! Trina, halika. Dali, tulungan mo ko. Mag-impake na tayo. Pupuntahan ko lang po si Ellie sa kwarto niya. Ay, sige, iyo. Diyos ko, nanalangin po ako sa inyo ngayon na sana iligtas niyo po ako at ang pamilya ko sa kapahamakan. Alam ko po na tama itong desisyon ko. Gagawin ko na po kung ano ang tama. Ellie? Ellie? Si Telmo ito. Kala ko multo na. Teka, Telmo, sandali ha. Mag-impake ka na ng mga dadalhin mong gamit. Magiging mapanganib sa inyo kung mananatili kayo rito. Ang inay mo at si Trina nag-iimpake na. Nakumbinsi ko na sila na pansamantalang tumira sa bahay ng tiyahin ko sa Quezon. Habang ikaw naman, pansamantalang lalagi ka muna sa safe house. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ka matutunton ni na Alvin at Dado. Alam mo bang pinuntahan ako ni Alvin kagabi? Tapos pinagbantaan niya ako. Ha? Tapos eto nga, kakatext ko lang sa kanya ngayon lang. Sabi ko, gusto ko na makipag-break sa kanya. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Mabuti pala, pupunta ako dito sa inyo ngayon. Kaya nga gusto ko nang umalis, Telmo. Sigurado ko, hindi tatanggapin ni Alvin na break na kami. Ganun ba? Oo. O sige, tutulungan na kita mag-impake. Telmo, natatakot ako. Ellie, wala kang dapat ikatakot. Narito lang ako sa tabi mo. Pangako, hindi kita pababayaan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi.
Lintik talaga, Dado! Nilaglag tayo ni Ellie. Ano na ang gagawin natin? Nagtatago na ang buong pamilya ni Ellie. Hindi ko na alam kung saan ko siya makikita. Tinutulungan kasi siya ni Telmo. Kaya mabilis silang nakapagtago sa atin. Paano ngayon yan? Sigurado ako sinabi na ni Ellie sa mga pulis kung saan tayo nagtatago. Alvin, ayoko makulong. Gago. Makukulong tayo kung hindi natin mapapatigil si Ellie na magbigay ng testimonya. Humanda siya sa akin dahil papatayin ko siya. Papatayin? Oo. Hindi ba dapat ang iniisip natin kung saan tayo makapagtatago? Kahit patayin mo pa si Ellie, sigurado ako na ibigay na niya ang lahat ng impormasyon. Lalo na yung kung paano natin pinatay si Red. Gago. Mga pulis, huhulihin nila tayo. Bahala ka na, Alvin. Ililigtas ko na ang sarili ko. Ano? Oy! Dano! Ano ba? Lintik talaga. Kailangan ko makatakas dito. Kahit kailan, hindi ako pauhuli ng buhay! Ayop, muntik na ako mahuli ng mga pulis. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Nasaan po yung switch ng ilaw dito? Luis ito. Ang dilim dito sa hideout namin ni Alvin. Si Alvin kaya nakatakas sa mga pulis. Teka. Sandali. Di lang akong tao sa loob. Baka si Alvin sumunod sa akin. Alvin! Alvin, ikaw ba yan? Hindi ka nakakatuwa, Alvin, ha? Alam ko, ikaw yan. Hindi ako natatakot sa ginagawa mo. Hindi mo ako matatakot. Kaya pwede mo at tigil mo na yan. May nakikita akong anino sa nagsarang pinto, Alvin, hindi na nakakatuwa, ha? Huwag kang lalapit sa akin. Buwis ito. Pumutok ang bumbilya. Damilim tuloy ang buong paligid. Ano? Bakit mo ako tinulak? Hindi ako makatayo. Teka, sino ka ba? Multo! Multo! Huwag mo hilahin ang pako! Multo! Tulong! Huwag mo ko papatayin! Huwag! Bakit ngayon ka lang umuwi, Telmo? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakauwi. Iahay na sana ang warrant of arrest kina Alvin at Dado. Kaso, si Alvin nakatakas. Si Dato, Patay na siya. patay? Ano nangyari sa kanya? Nanglaban ba siya? Natagpuan na lamang siyang patay dun sa hideout niya. Ano? Diyos ko. Huwag mo nang alalahanin si Dado. Si Alvin ang pag-ingatan natin. Huwag ka nang masyadong maglalabas ng bahay. Alam kong gagawa ng paraan si Alvin para makapaghiganti sa atin. Telmo, natatakot na ako. Ellie, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na wala kang dapat na ikatakot. Hindi makakalapit siya si Alvin hanggat napupuhay ako. Ha, Ellie? Telmo, bakit mo ako inalikan? Matagal na akong may gusto sa iyo. Kaso, alam mo naman, may pagkatorpay ko kaya hindi ko magawang sabihin sa iyo. At saka, baka sabihin mo, nagte-take advantage ako. Kasi best friend kita. Pero Ellie, hindi ko na kayang itago pa eh. Kahit na magmukha akong tanga sa harapan mo ngayon, okay lang sa akin. Basta't ang mahalaga, malaman mo kung anong nararamdaman ko sa iyo. Pero Telmo, wala akong nararamdamang pagmamahal sa'yo. Hanggang kaibigan lang Huwag mo talaga sabihin ang- sa akin, mahal mo pa rin si Alvin. Hindi ko na mahal si Alvin. At kailanman wala akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Naging boyfriend ko siya dahil lang sa experience. Para masabi ko lang na may boyfriend ako.
Yun nga lang, nagkamali ako dahil naging boyfriend ko. Isa palang kriminal. Bakit hindi mo ako makuhang mahalin? Ano bang dapat kong gawin para mahalin muli ako? Wala, Telmo. Wala. Okay, sige. Pagpasensyaan mo na mga sinabi ko sa'yo. Kalimutan mo na yun. Patawarin mo ko kung nasaktan man kita. Hindi, okay lang. Sinasabi ko lang naman kung anong nasa loob ko. Hanggang kaibigan lang ang nararamdaman ko sa'yo. Okay, naintindihan kita. Salamat, Telmo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa naman sarado ang puso ko para sa'yo. Malay mo, sa pagdating ng panahon, bumukas din ang puso ko para sa'yo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Umalis ka na rito. Teka, bakit? Umalis ka na dito. Kung ayaw mong mapahamak. Ay, Diyos ko. Panaginip lang pala. Nagpakita na naman sa panaginip ko si Red. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na umalis na ako dito sa bahay? Hindi kaya matutuntun ako ni Alvin dito? Diyos ko! Bumukas ang pinto mag-isa! Telmo! Telmo, ikaw ba yan? Makabawa naman. Tulog pa kaya si Telmo? Pasilip nga. Wala. Wala si Telmo sa sofa. Ibig sabihin, gising siya. Telmo? Telmo, nasan ka na? Saan naman kaya siya pupunta ng 3:00 ng madaling araw? Makapagbanyo na nga muna. Tsaka buksan ko na rin itong ilaw. Napakadilim sa buong bahay. Lamig naman ang tubig. Sandali. Dugo ba itong nasa ilalim ng lababo? Bakit? Bakit may patak na dugo dito? Telmo? Telmo, ikaw ba yan? Telmo! Telmo? Telmo! Bakit hindi ko mabuksan ang pinto? Tulong! Telmo! Umalis ka na rito. Kung ayaw mong mapahamak. Umalis ka na dito. Multo! Multo! Sino ang pumatay kay Dato? Ano ang naghihintay na panganib kay Ellie? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Biktima sa isa na namang Gabi ng Lagim.
mga nagsiganap. Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyang at Eric Lucero. Isinulat ni Chris Nasena. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagpatuloy sa pagpaparamdam ang multo kay Ellie. Lagi siyang binabalaan nito na umalis sa safe house na inilaan ni Thelmo para sa biktima. Ano ang ibig sabihin ng multo? Matutuntun
at mapaghihigantihan pa si Ellie ni Alvin. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Biktima. Sa isa na namang gabi ng lagi. Telmo! 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 Ellie! Anong nangyayari? Ellie! Oh, Ellie. Huwag ka nang matakot. Nandito na ako. Telmo! Ano ba nangyari? At nagsisigaw ka. May multo! May multo! Si Red! Ano ka ba? Walang multo. Patay na si Red eh. Hindi na siya babalik. Huwag ka nang matakot. Telmo, maniwala ka sa akin. Sabi ni Red, umalis na raw ako dito sa bahay bago pa ako magpahamak. Ano? Sinabi niya yun? Oo! Telmo, maniwala ka sa akin. Hindi ko na alam kung ano ibig sabihin niya, pero kutob ko, matutuntun na ako ni Alvin dito. Tama na. Naniniwala na ako sa'yo. Malaman man ni Alvin na nandito ka. Akong pangalan sa kanya. Hindi kita iiwan. Ipagtatanggol kita sa demonyong yon. Kailan kaya babalik sa normal ang buhay ko? Napapagod na rin akong magtago kay Alvin. Sana mahuli na siya ng mga pulis at makulong para mapagbayaran na niya ang pagpatay niya kay Red. Ellie! Diyos ko! May narinig naman akong bumulong sa tenga ko. Teka, baka guni-guni ko lang yun. Kino kaya tong jeep na nakaparada dito sa garahe ng safe house? Bulok na at mukhang hindi na umaandar. Pero buo pa rin yung side mirror ng jeep. Nakikita ko pa yung reflection ko habang naglalaba. Ellie! Ano ba yan? Ano ba? Nakakatakot na magstay dito para maglaba. Teka, yung side mirror, parang umuusok sa loob ng salamin. Ayoko nang tingnan. Baka ramdam ko, may makikita na ako reflection na hindi kaya-aya. Telmo? Ikaw ba yan? Bakit, Ellie? Nandito ako sa kusina. Hindi pa ako tapos magluto ng almusal natin. Okay ka lang ba dyan? Malapit na ako matapos sa paglalaba. Naglalaba ka pala. Oo. Pakiramdam ko, parang may nakamasid sa akin ngayon habang naglalaba ako. Teka, ito ba yung t-shirt na sinuot ni Telmo kagabi nung umuwi siya? Bakit parang may mga talsik ng dugo? Ano kaya ito? Ellie! Ayoko na. Ay, pagpapatuloy ko na lang ito. Pagsigat ng araw, ititigil ko na ito ngayon. Nakaramdam ko, minumulta na naman ako ni Red ngayon. Oh, Ellie. Dito ka lang pala nakatira. Pero ngayong natunto na kita, humanda ka sa akin mamaya. Dahil sisiguruhin ko, pagsisisihan mo ang ginawa mong pag-traitor sa akin. Balikan natin
kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Hello? Telmo, Ellie, buti napatawag ka. may problema ka ba? Tatakot ako eh. Bilisan mo, umuwi ka na. Huwag kang mag-alala at pauwi na ako. Siya nga pala, Oo. huwag mo kalilimutan ang bilin ko ha. Palagi mong ilak ang mga pinto't pintana. Pag uwi ko, aalis ka agad tayo. Nakahanap na ako ng bagong safe house. Oo, sige. Basta bilisan mo ha. Hindi na ako mapakali dito eh. Mag-iingat ka sa biyahe ha. Sige, mag-ingat ka rin dyan. Mamaya na lang kita tatawagan kapag nasa tapat na ako ng bahay. Sige. Sige. Ay, Diyos ko. Sana tanggalin niyo na itong kaba sa dibdib ko. Oh. Red! Red, please naman oh. Huwag ka naman magparamdam ng ganyan. Nakikiusap na ako sa'yo. Huwag mo na akong takutin. Red, please, wala namang ganyan, ano. Tinutulungan na nga kitang makamit ang hustisya. Pagkatapos... Red! Makalabas na nga ng kwarto. Baka sa bintana. Teka, naisara ko to ah. Ha? Basag ang salamin. Oh my God! Kumusta ka na, mahal ko? Alvin! Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Nakalimutan mo na ba? Miyembro ako ng akyat bahay gang. Di ba? Siya nga pala. Di mo ba ako namimiss? Huwag kang lalapit sa akin. Aray! Sorry ko po. Saan ka pupunta na? Bakit ka humihingi ng tulong kay Ethan? Hindi. Mag-aagaw talagang lalaking yun, ano? Bitiwan mo ako! Teka, tumahimik ka kung ayaw mo patayin kita! Ha? Ang ganda-ganda mo pa rin, Ellie. Nakakatakam ka. Aray ko! Hayop ka! Bakit mo inapakan ng pako? Bumalik ka rito! Ay, Diyos ko! Paano ako makakatakas kay Alvin? Ay, teka, tawagan ko si Telmo. Oh my God! Lubat na ako! Bakit ngayon pa? Huwag ka nang magtago pa, Ellie! Wala ka nang pagtataguan pa, ha? Pero, lumabas ka na dyan! Telmo, madumating ka na. Diyos ko, ano gagawin ko? Dito na nga ako sa ilalim ng kamay. Ay, Diyos ko, Dito na ako, Ellie. Please, Alvin, Sabi mama ko ka naman sa sa'yo akin. kahit anong gawin mo, hindi ka makakapagtago sa akin. Tulungan niyo ako, Diyos ko. Huli ka! Please, Alvin, mama ka sa akin. Huwag mo ako patayin. Hayop ka, Ellie. Matapos kitang mahalin, matapos kong ibigay sa'yo ang lahat, tatraidorin mo lang ako? Ha? Wag! At nakuha mo pa ako ipagpalit sa lampang pulis na yon? Ha? Kaya ngayon, pagsisisihan mong ginawa mo sa akin, akin ka lang! Akin ka lang! Alvin! Multo! Hindi! Multo! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag! 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 Ellie! Ellie! Oh, Diyos ko! Ma, Trina. Ate Ellie, anong nangyari? Nabalitaan namin na huli na si Alvin. Oo,
sumuko siya ng kusa sa mga pulis. Pero bago yun, pinagtangka niya ang buhay ko. Hanggang sa nagulat na lang ako na bigla siya nagsisisigaw at binabanggit ang pangalan ni Red. Ang importante, ligtas ka, Ellie. Si Kuya Telmo nga pala. Nasa na yung knight in shining armor mo? Yun nga ang pinag-aalala ko ngayon. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Baka naman busy pa. Umatake na naman pala kagabing serial killer na pumapatay ng mga babae. Ha? Talaga? Oo. Kaya palagi kayo mag-iingat ni Trina, Ellie. Hindi natin alam kung sino susunod na biktima ng gumagalang serial killer na yon. Ngayong nahuli na si Alvin, babalik na ba tayo sa bahay natin, Ma? Oo. Babalik na tayo. At ikaw, Ellie, sasama ka na ulit sa amin. Sige po, Ma. Magpapaalam lang po ako kay Telmo pag uwi niya. Nasaan ako? Ang dilim. Anong lugar ito? Akala ko ba dadalhin mo ako sa presinto? Bakit dito niyo ako dinala? Ha? Bakit nakatali ako? Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! May nagbukas ng ilaw. Sino yan? Magpakita ka sa akin! Oh, Diyos ko! Ano to? Nagkalat ang mga bahid ng dugo at putol na katawan ng tao sa paligid! Hindi! Isuko mo na lang ako sa mga pulis! Pakiusap! Kung sino ka man! Huwag mo akong papatayin! Huwag! Sino ka? Bakit nakasuot ka ng maskara? At bakit may hawag kang jigsaw? Pakiusap! Bawa ka sa akin! Hindi! Bawa ka sa akin! Huwag mo ako papatayin! Huwag! 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 Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Simula na mahuli ng mga pulis si Alvin, ngayon lang ulit ako nakahinga na maluwag. Ako rin, Ma. Sa wakas, natapos din itong pagsubok sa buhay ko. Nagkamali ako ng lalaking minahal. Di bale, sa susunod, kikilatisin ko maigi yung pagpili ng lalaking mamahalin ko. Si Telmo, wala bang pag-asa sa'yo? Ma, kahit ano pong gawin ko, hanggang kaibigan lang po talaga yung nararamdaman ko para sa kanya. Ganun ba? Opo. Ay, kung sa bagay, hindi naman kita mapipilit. Pero nanghihinayang lang ako ng konti. Kasi mukhang mabait at may kinabukasan ka kay Telmo. Ma! Ate Ellie! Oh, bakit, Trina? Bakit ka nagmamadali? Sabi nung maliligaw kong pulis na si Eddie, hindi raw nadala sa presinto si Alvin. Ano? Ibig sabihin, nakatakas si Alvin? Hindi! Ito nga ang mas nakakahindik na balita. Ano? Kanina lang natagpuan ang chop-chop na katawan ni Alvin doon sa ilog malapit sa atin. Diyos ko po, huwag mo sabihin sa amin, Trina, na ang mga pulis ang gumawa niyan kay Alvin. Sabi nga sa akin ni Eddie, hindi nga sumuko si Alvin sa kanila. So, ibig sabihin, hindi siya nakarating ng presinto.
kinidnap at pinatay siya. At usap-usapan pa, yung gumagalang serial killer sa atin ang tumira kay Alvin. Nakakatakot naman. Kahit pa sabihin kriminal si Alvin, nakakagimbalan sinapit niya. Pero sabi sa akin ni Telmo, isinuko raw niya si Alvin sa mga pulis. Ate Ellie, nagsisinungaling si Kuya Telmo. Mukhang may tinatagong sikreto ang best friend mo. Sino ang serial killer na gumagala at naghahasik ng lagim sa lugar ni Ellie? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Biktima. Sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap, Chiqui del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyang at Eric Lucero. Isinulat ni Chris Nasena. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng lagim. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan.
nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, natagpo ang patay at sinapchap ang katawan ni Alvin malapit sa ilog sa lugar ni na Ellie. Nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ni Red. Pero sino ang serial killer na gumagala sa buong pamayanan? Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Biktima. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Ellie! Bilisan mo magtapon ng basura! Baka nasa paligid lang yung serial killer. Kailangan natin mag-ingat. Opo, Ma! Bibilisan ko na po. Ellie? Telmo! Ano ba? Ito naman, ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan? Oo. Kanina pa nga kita hinihintay na lumabas eh. Ano ba ginawa mo kay Alvin? Sabi mo sa akin, sinuko mo siya sa pulisya. Pero bakit natagpuan na lang yung katawan niya na chop-chop sa ilog? Deserve niya yun. Kung ganun, pinatay mo si Alvin? Tell mo, napanood ko sa TV yung pagpatay kay Alvin. Kapareho ng pagpatay ng serial killer sa mga babae dito sa lugar natin. Huwag mo sabihin sa akin na may kinalaman ka doon. Ellie? Pasensya ka na. Pero kung hindi mo ako kayang mahalin, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Ellie? Nasaan ka na? Ellie! Diyos ko, Trina! Trina, kapatid mo, nawawala! Ma! Bakit ka nagpapanik, anak? May nag-text sa akin. Ang sabi na sa kanya daw si Ate Ellie. At hindi na raw natin makikita pang buhay ang ate. Naku, Diyos ko! Anak ko! Trina, tawagan mo si Telmo! Sabihin mo, dinukot si Ellie! Dumiretso na lang tayo sa presinto. Huwag na kay Kuya Telmo. Kasi masama ang kutob ko. Pakiramdam ko may kinalaman siya sa mga patayan dito sa atin. Nasaan ako? Bakit ang dilim ng paligid? Teka, bakit pa ako nandito? Si Telmo. Siya nagdala sa akin dito. Bumukas ng ilaw. Ha? Diyos ko! Mga putol na parte ng katawan ng tao! Nagkalat
ibig sabihin nito? Bakit may mga putol na parte ng katawan ng tao dito sa paligid? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang serial killer na pumapatay dito sa lugar natin. Ako nga. Ako yung serial killer na matagal na nilang hinahanap. Pero bakit? Bakit mo to ginagawa? Wala lang. Trip ko lang ang pumatay. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag kumakatay ako ng tao. Huwag mong sabihin na napapatayin mo din ako tulad ng ginawa mo sa kanila. Oo. Gagawin ko yun sa'yo mamaya. Papatayin at kakatayin din kita. Tulad ng ginawa ko sa aking mga biktima. Akala ko kaibigan kita. Tinuri kita parang tunay na kapatid. Pero bakit mo ginagawa sa akin to? Minahal kita eh. Binigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo para mahalin mo lang ako. Ipinagtanggol pa kita laban kina Alvin at Dado. Pero sa kabila ng mga sakripisyo ko sa'yo, hindi mo pa rin ako makuhang mahalin. Dahil baliw ka! Ha? Kaya pala hindi kita makuhang mahalin kasi mamamatay tao ka pala! Tumigil ka! Kapag napuno ako sa'yo, aagahan kong pagpatay sa'yo. Tell mo naman, maawa ka sa akin. Kung hindi mo kayang mahalin, mabuti pang mamatay ka na lang kaysa makuha at maangking ka pa ng ibang lalaki. Ang sama mo! Wala kang kasing sama! Sinabing tumahimik! Ellie! Ellie! Red! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Red, tulungan mo ko! Pakiusap! Anong pinagsasabi mo? Ha? Nandito si Red! Tutulungan niya ako makalabas at makatakas sa'yo! Walang magagawa ang multo kapag kinatay na kita. Ellie! Alam ko ililigtas ako ni Red mula sa'yo, tell mo! Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba alam kasama ko si Red? Kaming dalawang magkasamang pumapatay at kumakatay ng tao dito sa lugar natin. Ano? Kung totoo mang nandito siya ngayon, hindi kanya tutulungan, Ellie. Kasi kakampi ko siya. Pareho kaming mamamatay tao. Red, totoo ba yung sinasabi ni Telmo na magkasabot kayo sa pagpatay dito sa lugar natin? Ellie! Sagutin mo ako, Red! Totoo bang isa ka ring serial killer? Kung totoo ang kasabot ka niya, pareho kayong baliw! Baliw ka rin katulad ko, Ellie. Wala ka rin sa tamang pag-iisip kapag kinausap mo isang matagal ng patay. Mga hayop kayo! Dapat lang talaga sa inyo mamatay! Oo. Alam ko na isang araw mamamatay din ako. Pero isa lang ang sigurado. Mauna kang mamatay sa akin. Telmo, anong gagawin mo sa akin? Ito. Nakikita mo itong chainsaw na hawak ko? Ha? Itong ginagamit ko sa pagkatay sa mga naging biktima ko. Wag! Lumayo ka sa akin, Telmo! Maawa ka sa akin! Wag! Ilang saglit lang, makikita mo na si San Pedro. Huwag mong patayin si Ellie! Anong nangyayari? Bakit lumulutang at nagsisibagsakan ng mga gamit ko? Tell mo!
Red! O Diyos ko! Lumayo ka kay Ellie! Oh, Diyos ko po! Patayin mo na ang lahat! Huwag lang ang babae yan! At sino ka para pagsabihan ako? Hindi ka totoo. Nag-hallucinate lang ako kasi hindi pa ako umiinom ng gamot ko sa utak. Hindi ka totoo, Red. Patay ka na! Nagbalik ako para itigil na ang kasamaan mo. Wala kang magagawa kung patayin ko si Ella sa harapan mo. Multo ka lang. Hindi mo ako matatalo. Red, tulungan mo ako! Papatayin na kita ngayon. Sinabi ko lumayo ka sa kanya! Aw! Red! Ano ka? Huwag mo akong sakalin. Red! Paano mo nagagawa sa kalisingel mo? Matagal na ako nagtitipi sa'yo. Ito na ang pagkakataon ko para tapusin ang kamaliwan mo. Magsasama tayong dalawa sa impyerno. Red! Anong ginagawa mo? Red! Anong gagawin mo dyan sa chainsaw? Tell mo, kakatayin din kita. Katulad ng ginawa natin sa mga naging biktima Wag. natin. Huwag mong gagawin yan, Red. Ah! Lumayo ka sa akin. Maawa ka, Red. Huwag! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Tahimik naman sa lugar na kinatatayuan ko, over. Sandali. May natatanaw akong babaeng naglalakad palapit sa akin. Duguan. Mukhang wala sa sarili. At may hawak na chainsaw. Sandali, haharapin ko muna to, over. Miss, baba mo yung hawak mong chainsaw. Saan ka galing? Ba't duguan ka? Hanggang dyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, babarilin kita! Sir, ano pong nangyari sa anak ko? Kasalukuyan po namin siyang ini-interrogate dahil sa nakita namin sa kanyang chainsaw at ilang putol na daliri ng tao na nasa loob ng bulsa ng kanyang palda at blouse. Tinunton din namin kung saan siya galing nung matagpuan namin siya. Putol na daliri sa loob ng bulsa niya? Anong ibig niyong sabihin? Lumalabas po sa investigasyon namin na pinatay at pinagpirapiraso niya ang katawan ng kabaro naming si Telmo Madriaga. Si Telmo. May kutob kami. Siya yung serial killer at dinukot niyang anak ko para patayin. Tama kayo. Lumalabas sa investigasyon na sina Madriaga at si Red Viscona na kamakailan lang namatay ay magkasabwat at silang dalawa pumapatay dito sa lugar natin. Oh, Diyos ko po. Yung anak ko, hindi po niyang magagawang patayin si Telmo. Pero lumalabas po sa investigasyon namin na si Ellie po ang pumatay sa police serial killer. Siguro nagawa niya yon out of self-defense. Malalaman natin ang totoo sa mga susunod pang investigasyon. Ellie! Telmo! Ano ginagawa mo dito? Akala mo siguro
Kapag namatay ako, hindi na kita guguluhin. Nagkakamali ka. Makiusap. Tama na. Tama na! Patay ka na! Siguro nga patay na. Patay na ako. Pero Ellie, mahal pa rin kita. Kaya nagdesisyon akong hindi kita iiwan. Makakasama mo pa rin ako hanggang sa hukay. Hindi! Hindi lahat ng biktima ay biktima. At hindi lahat ng itinuturing mong kaibigan ay totoong kaibigan. Mag-ingat sa mga taong iyong nakakasalamuha dahil ang iba sa kanila sasamantalahin lamang ang iyong kahinaan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Biktima. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap, Chiqui del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyang at Eric Lucero. Isinulat ni Chris Nasena. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.